Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok man ang mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa po OFW dyan sa Middle East, Yumkin Said. Ngayon mga kawangis ko, ang gandang pag-uusapan natin ngayon. Kasi nga, ayaw ko kung maganda o hindi, kung mayroon pang pinagtatakpan. Kasi nga, tuluyan na pong sinampahan ng kaso yung mga kilalang mga tao, si Senator Estrada, si Joel Villanueva, at si Saldico. Alam mo kung nung nakapagtataka dyan, hindi kasali si Romualdez. Hindi kasali si Romualdez na papaila ng kaso. Nakapagtataka, saan ba napunta? Diba? Ang dami po diyang mga sangkot sa katiwalian. Bakit sila, parang mas marami pa yatang numero yun sa Senado? Ano yan? Sinong kumukumpasan naman dyan? Ang hirap na talaga, no? Tingnan mo, lahat po ng mga resource person ang sinasabi ay Martin Romualdez. Ano nangyayari ngayon? Hindi kasali si Romualdez sa listahan, napapaila ng kaso. Ang nangyayari, state witness. Ito po, panorin po natin ito ang kanyang mga pangalan na pinaila ng kaso. Criminal and administrative charges against the following persons. 1. Former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations: direct or indirect bribery and corruption of public officials under Articles 210, 211, and 212 of the Revised Penal Code. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of the Public Act 3019. Plunder as defined and penalized under Section 2 of the Public Act 7080. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, the scheme starts from the proponent, who is either a member of the Senate or of the House of Representatives, who will inform Engineer Alcantara that he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects, because the kickback is 25 to 30% and is higher than the kickback from other projects, which is only at 10%. From here, Engineer Alcantara will direct Engineer Hernandez to make a list of projects based on the budget that the proponent has. The list is then given to Juan Carlo Rivera, who will then transmit it either to the regional office in Bulacan or to the proponent itself. If the list was forwarded to the DPWH Regional Director, it will be included in the National Expenditure Program, or what we call NEP-NEP. On the other hand, if the list is given to the proponent itself, he or she would insert the projects in the House General Appropriations Bill, called HGAB, or bicameral insertions wherein it would be reflected in the General Appropriations Act
known as GAA. Once the projects were reflected in the NET or GAA, Rivera will make a summary of the projects, while Engineer Alcantara would then choose the contractors who would then implement the project. This would trigger the payment or obligations or SOP to the proponent. An advance payment of 10% of the budget allocation when the net is released, while the remaining 15% would be paid off to the proponent when the GA. O ayun mga kawangis ko, pinutol ko muna kasi ang haba-haba naman yan ng kanyang litanya ni. Haba-haba kanyang litanya. So 'di ba? Malinaw na malinaw sa sabaw na wala si Martin Romualdez or Tambaloslos. Wala po sa listahan na papailan ng so. Ano ba nang nangyari ngayon sa Pilipinas? Kung sino pong sinasabi ng mga resource person, sa lahat po ng mga resource person, yung pangalang Martin Romualdez ay kabilang sa usapin ng katiwalian. Ngayon wala. Ngayon ang maririnig nyo mga kawangis ko ay mga senador. Alam nyo kung bakit. Kasi kung matanggal si Joel Villanueva at si Jenggoy Estrada, kapag matalo si BP Sara sa impeachment sa bilangan sa Senado, impeach na si BP Sara. Matatanggal na si BP Sara. Kapag if ever na matanggal si Jenggoy pati si Joel Villanueva, pagdating din ng butuhan dyan sa sa Senado, panalo yung yung laban kay BP Sara. Talo yung against. Kasi nga natanggal, which is yan naman talaga ang kanilang yan naman talaga ang kanilang pinupunto, diretso yung stick to plan yung mga yung administration. Yan naman talaga eh. Kasi nga kapag salita na si Tito Soto na bubuhayin nila yung impeachment trial once na nagbigay na ng yung Supreme Court, nagbigay na. Bubuhay nila yung impeachment trial. Eh paano kung natanggal si Joel Villanueva at si Jenggoy Estrada? Hindi kulang na yung boto nila yung mga kumakampi kay BP Sara, kulang na. Gets nyo? Tignan nyo, yung sinisigaw ng buong mga resource person pa ni si Romualdez, bakit nila tinatanggal? Eh ako naman, ano bang inaasahan nyo? Eh pinsang buo yan ni Marcos Jr. Di ba? Pinsang buo ni Marcos Jr. Sa totoo lang, walang talagang pinatutunguhan yung investigasyon na dyan. Gumastos lang kayo ng pera ng taong bayan, wala naman eh. Nag-iingay lang kayo, parang gusto nyo lang magpakilala ng pangalan nyo para sa dating ng mga eleksyon, bubuto kayo. Naging circus naman talaga. Parang circus lang yung naging investigation dyan sa sa ICI. Parang circus. Asan si Romualdez? Diba? Nakakapagtaka, saan ba napunta? So ayan muna mga kabangis ko at mga kapako OFW sa ngayon. Masalamin, babay muna sa ngayon.